So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, mukhang confirm na po talaga na itong si Bato de la Rosa nagtatago. So, alam naman po natin na nung nakaraang linggo, nabanggit po ni Ombudsman Rimulya na andyan na raw yung arrest warrant nga po ni Bato. So, syempre, ano ba to? Coincidence ba to? Na ito yung nangyari kanina. Tingnan nyo to. So ako, naniniwala ako na posibleng magtuloy-tuloy po ito. Oo. So kanina po, pangatlong araw na ni Bato de la Rosa na hindi po pumapasok sa Senado. Kasi tandaan natin na nagkaroon po ito ng ng recess, ng break. So yun nga pinakakapagtaka. Katatapos lang po ng break, umabsent po kagad si Bato ng 3 beses na sunod-sunod. So sabi dito, absent pa rin. Hindi pa rin nakikita si Senator Bato de la Rosa sa loob ng plenaryo ng Senado mula nung muling nagbukas ang sesyon noong Martes, November 11. Una nagtinanggi ng kanyang abogado na si Torion na nagtatago ang senador. Pero mga kababayan, tingnan ninyo hindi pa ba obvious na talagang nakaramdam talaga ng takot si Bato? Doon lang naman kasimple yun mga kababayan Di ba? Pag kayo po nagtatago, ibig sabihin ng takot. Walang yaka pa rin, di ba? Dati ang tapang-tapang nito. Di ba? Kung pumatay lang ng tao, akala mo pumapatay lang ng pusa at saka aso. Tapos yun naman pala, kapag binalikan, takot pala. So ito yung nangyari kanina, no? Actually, may report ata dito yung News 5. Okay. So, okay ito. So, ito panoorin natin ito, sige. Si Senator Bato de la Rosa sa gitna ng bali-balitang ipinaa-aresto na siya ng International Criminal Court o ICC. Sa Facebook post ng senador, nag-share siya ng mga larawan kasama si Father Shano Ubod mula sa Compostela Parish Church sa Cebu. Anya, sa mga panahon tulad ngayon, kailangan nating humingi ng gabay mula sa ating spiritual advisor. Alam nyo, no? Ito, no? Alam naman po natin na yung kaparian po sa Pilipinas, minsan iba-iba po talaga ng paniniwalang political yan. Pero mga kababayan, ito yung hindi ko rin makuha Ito yung hindi ko rin maintindihan Di ba? Bakit kinakampihan ng pare yung akusado? Well, akusado pa lang talaga si Bato, no? Hindi pa naman napapatunayan na mamamatay tao siya, pero ang point dito, may mga namatay ng tao. Ano yun? Namatay na lang ng magic yun? May namatay na tao. At si Bato de la Rosa po yung tinuturong isa sa mga gumawa nito. Dalawa sila ni Digong. Pangatlo si Bongo. So ngayon parang napaka-unusual para sa akin na ang pare ay isang pro-life. Kasi pare pro-life yun Tapos bibigyan mo ng bless si Bato. And by the way mga kababayan, di ba? Ito yung tawag dito sa Bible mapangimbabaw. Di ba? Kasi ito kasi kahit naman paano nakakapagbasa tayo ng Bible, no? Yung mga tao po kasi na pinapakita sa tao pinapakita sa madla, yung mga taong pinapakita sa madla, yung kanilang paniniwala spiritual, mapangimbabaw po tawag doon. So ang nakakatawa kasi dito, di ba? Bigla siyang magpo-post ngayon na may kasama siyang pare kung kailan nga po siya malapit na arestuhin. Sige. Nag-post din siya na hawak naman ang isang imahen ng Santo Niño. Ang inanto, biglang naging maka-Diyos bigla, no? Ayos! Trapon-trapo talaga, no? Actually, mga kababayan, sinilip ko po yung Facebook page ni Bato. Hindi niya po ginagawa yan. Ngayon lang po niya ginawa yan. Yung ganyan bumibisita po sa pare, may hawak na Santo Niño. Puta, ipokrito men. Nakakaalala ka lang ng may Diyos, di ba, na kung kailan malapit ka na makulong. Bigla naalala. Pero samantala dati na pumapatay kayo ng tao, sabi ko nga kanina, para pumapatay lang po kayo ng pusa. Ako nga, hirap ako pumatay ng pusa Hindi nga, seriously. Ako nga aso, sabi mo sa akin, pumatay ako ng aso. Hindi ko kaya Itong mga tao na to, kung pumatay po ng tao, akala mo pumapatay lang ng hayop.
Wanang anong tong mga to, no, mga walang kaluluwa tong mga to, bilang ganyan yung makikita natin. Parang nga continue, sige. 3 araw nang hindi nagpapakita sa Senado si De La Oh, yan, Rosa. 3 araw na siya hindi nagpapakita. So ibig sabihin talaga ng takot, 'di ba? O hesitant. O 'di ba? May iniiwasan. Oh. Una nang nilinaw ng kanyang attorney na si Israelito Torion na hindi nagtatago ang senador. Dumulog na ang kampo ni De La Rosa sa Korte Suprema para humingi ng temporary restraining order laban sa pagpapatupad ng Alam mo ba to, mag-ingat-ingat ka dyan kay Torion. Baka matulad ka kay Kibuloy. Si Kibuloy nga nakulong eh. arrest warrant ng ICC laban sa kanya. Matatanda ang So ngayon, merong binabanggit dito si Torion na sila daw po pumunta sa Supreme Court. So babalikan natin mamaya yan na. Sige. sinabi ni Ombudsman Boying Remulla na ipinaaresto na ng ICC si De La Rosa. O, diba? So ngayon, tinan ninyo yung point natin dito, no? Biglang naging makajos po si Bato. Kasi in the first place, mga kababayan, tinan nyo to, no? So ito pala yung post niya sa Facebook pala. Pakita ko muna. So ito yung post niya sa Facebook. Yung kasama niya yung pare. Kalakihan natin. Yan. O, diba? So sabi niya dito, my first personal encounter that I've been following him for a while already with Father Ciano Ubod of Compostela Parish Church. Times like this, we need to seek some guidance from our spiritual advisor. So my first encounter, diba, ayan sabi niya dito eh. My first encounter through I've been following him for a while already. So, ngayon lang pala talaga siya pumunta sa pari po na yan kung kailan po siyang down na down ngayon. Kasi nga arestuin eh. So dati hindi mo naalala yan. Bigla mo na naalala na may Diyos pala. O, di ba? O, yan ang bullshit. So, pero mga ka-streetwise, no, ito yung gusto kong sabihin eh. Di ba? Ngayon, bigla natin nakikitaan ngayon si Bato na mabait. Bigla natin nakikita si Bato ngayon na may hawak na Santo Niño. Nakikita natin si Bato ngayon na merong kausap na pare. Pero dati, tinan nyo kung gaano siya kasama, no? Ito example pa lang to, no? Kung sabi dito, no? Bato to drug users. Okay, pushers, go after drug lords, kill them if you want. Sinabi ni Bato yan. Kailan nabalita to? 2016. Kasagsagan ng Tokhang. So sabi ni Bato sa mga nahuli nilang mga supposedly drug addict, sabi ni Bato, kayo drug addict lang kayo. Hanapin ninyo yung pusher. Hanapin ninyo yung drug lord. Patayin ninyo kung maaari. Alam nyo, ayan ang bullshit kay Bato mga kababayan eh. Utusan mo yung mga addict na pumatay ng pusher nang walang due process. Tapos ngayon na ikaw na arrestuin ka ngayon ng ICC, hingi ka ng due process? Aba, napaka-hipokrito naman nito. Ito yung sabi niya, no? Ito yung sabi ni Bato dito. Kilala nyo kung sino ang drug lord dito. Gusto nyo patayin nyo. Pwede kayong pumatay dahil kayo ang biktima nila. Tignan nyo, di ba? Kami sa pulisya, kailangan maghanap ng ebidensya para ipin down ang mga drug lord na ito na matagal nang nagpapakasasa, nagpapayaman at your expense. Di ba? Okay, alam nyo, sige. Hindi, ako okay sa akin yun. In the first place, ako, gusto kong mawala na po talaga yung mga drug pusher po na yan. Pero yung ganyang mga binabanggit po dati nila Bato, tsaka nila Digong, na patayin ninyo, naabuso po yan. So, alam mo na palang addict, alam mo na palang may sira ang ulo, ay ayan na paniniwala ninyo, di ba? Pag addict, sira na yung ulo eh. O alam nyo na palang addict, alam nyo na palang sira ang ulo, utusan nyo pang pumatay. E kung pumatay ng random na tao yan, tapos sabihin niyang, drug pusher yan eh. O so paano naman yon? Paano nyo malalaman na drug pusher pala yon o drug lord yung pinatay ng addict kung walang due process, kung pinatay nyo na? Nakuha nyo yung point ko mga kababayan? Alam ko mga streetways, no? Yung usaping due process, masalimuot po talaga yan. Ang daming butas niyan. Pero minsan po talaga kailangan natin magkaroon ng standard sa buhay natin na ano ba kailangan natin? Magkaroon ba ng due process o wala? So ayun po yung pangit sa ginagawa dati nila Bato. Diba? Papatay ng addict,
So, paano natin malalamang adik na patay na yung tao? O, tapos utusan pa yung mga adik na pumatay po ng mga drug pusher. So, paano kapag ginawa nila yan? Yun naman pala, yung pinatay pala ng mga adik na yan, hindi naman pala drug pusher, kundi negosyante pala. Ang bibigyan ng trabaho sa sambayan ng Pilipino, hindi pabigat pa. Napasama pa lalo. Diba? Tapos ngayon, pagkatapos nyo babuyin, no, ang due process ng Pilipinas, biglang hihingi si Bato ng due process ngayon. Hindi ko lang alam kasi ako naniniwala naman po ako, no, na lahat naman po ng tao deserve po ng due process. Pero pag si Bato po kasi parang ang hirap ibigay eh. Hindi, sa totoo lang, karapatan po ni Bato na magkaroon ng due process. Pero paano natin ibibigay kay Bato yung due process kung siya mismo pinagkait niya ito sa sambayan ng Pilipino? Oh. And by the way, mga kababayan, no, actually, ako nagdududa rin talaga ako dito eh. Ako din naman ako abogado pero ito yung sinasabi kanina ng News 5 eh. Ito yung urgent manifestation ni Bato sa Supreme Court. Alam niyo, nakakatawa kasi dito. Ayan no, may GR number na kaagad, wala pa namang kaso. For certiorari and prohibition, the issuance of temporary restraining order, pito preliminary, prohibitory, and mandatory injunction. So, petitioner muna mga kababayan, si Bato at saka si Duterte. So, paano magiging petitioner si Digong kung nakakulong na doon? At bakit meron na kagad na GR number? Ibig sabihin, tinanggap kagad ng Supreme Court yung yung manifestation ni Bato na wala pa naman dumadating na arrest warrant. Parang napakalabo naman nata. Ewan ko ba sa Supreme Court, no? So, yan the petitioners, Duterte and De La Rosa, to the undersigned counsel and undo the Honorable Supreme Court, most respectfully state that ito na yung binanggit na nga po ni Boying Rimulya nung November 8, no, na meron na siyang arrest warrant. O, di ba? So, bigay siya ng ano bang hiningi niya dito? Yung manifestation. Sorry. Ito pala yung binabasa ko, sorry. Ito pala. O, yan, no? Oh, ito yung lumalabas sa internet ngayon. Oh, mayroong pangalan ni Duterte, may GR number na nga. Tapos may manifestation pa dito. Oh. So ganyan po si Bato, no. Hindi pa dumating yung warrant, nataguan niya na. Ang nakakatawa kasi dito, no, ang tapang-tapang dati ni Bato na minumura niya pa yung Interpol. Tapos ang ending naman pala magtatago din pala siya. Ito, naalala niyo to? Gusto ko lang share to sa inyo eh. Ito, panoorin niyo to, no. Bullshit! Interpol! Bullshit! Interpol! Bullshit! Puro bullshit. Na-edit ko, sorry. Iba yun na isama ko. By the way, you get the point, no? Di ba, minura-mura po dati ni Bato yung Interpol. No, pero ngayon, ng ending naman pala nito, takot pala siya. So, takot pala si Bato. So, yun mga ka-streetwise. So, kayo po, ano po masabi nyo nga po dito sa pagtatago nga po ni Bato. Kasi 3 araw na mga kababayan eh. Hindi na po coincidence po yun. Nagtatago na po talaga siya. Hesitant na po talaga siya lumabas po sa public dahil sa arrest warrant. Di ba? So, yan So, ano masabi nyo nga po dito sa pagtatago nga po ni Bato. So, pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe. Di naman kalabisan, pa-share na po ng video po na to. So, thank you mga kababayan. Kita na lang ulit tayo sa susunod na rin content. So, thank you, salamat, and bye-bye.